This program is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Magandang lahat na po na maganda at maganda tayong lahat. Magandang umaga po mga kamarino. Ayan ha, ibinuhos ko na ang lahat ng aking lakas para lamang batiin ko kayo ng super to the max na good morning. Good morning, magandang, guwapong Admiral Santos. Ayan, maganda lahat. Oo. Puro maganda. Positive. Kanina pa. Positive, oo. We claim that, ha? Okay. Oo, sige. Magandang umaga din sa iyo, magandang Maricel. Ayun, gusto ko yun. Ayos yun. Oo, maganda sa pandinig yun, Admiral. Go! At sa inyo naman, magandang Sabado na umaga, mga kamarino. Kailangan talaga high energy tayo para high energy din ang dating ng blessing sa ating buhay. Ay, yes. Bawal ang tutulog-tulog. Kung hindi, maiiwanan tayo ng swerte, mga kamarino, at para mas mabilis ang pasok ng ating mga swerte sa buhay. Correct. Diba? Ano nga bang gagawin, Admiral? Ano gagawin? Kailangan lagi tayong aware. Yes. Lagi tayong handa. Oo, ano pa? At palagi tayong updated. Yan. Sa ano man nangyayari na kaganapan sa ating mundong ginagalawan. Sa Navy, ang tawag niyan domain awareness. May ganon? Oo. Talaga? You should be aware of the domain. Binaliktad mo lang, ganun din eh. Ay, ang ibig sabihin yan, mga kamarino, tumutok lamang po sa ating programa. Ayun. Yan. Para Yun. always kayo ay updated sa lahat po ng ating mga maritime issues dahil sa ating maritima industry. Ayan. Tama. Oo. Kaya Tama ano yun. pang Kaya simulan na natin ang ating paglalakbay. Yes. All aboard dito sa Yan ang Marino. Magandang yan ang marino. Maganda nga. This portion is brought to you by PhilHealth, your partner in health. Western Union. Walang palya ang padala. Patuloy pa rin po tayo sa paglilibot sa ating mga kaibigang manning agencies para maghatid ng mga makabuluhang impormasyon sa ating mga kamarino. Aba, sa totoo lang po ha, mas higit nating nakilala ang ating mga kamarino sa agency hopping naming ito. Siyempre, hindi rin pahuhuli ang ating mga kamarino ng mga benepisyong dapat nilang makuha. Dinatnan namin si Sir Eduardo, ang Career Development Manager ng Magsaysay, MOL Marine Incorporated na nagbigay ng seminar sa kanilang mga seafarers. Mahirap ang kanilang dinaranas na trabaho sa barko, kaya kailangan ika niya ng focus sa trabaho. Wala tutulong sa inyo sa bato, kundi sarili ninyo. Pag sumampa tayo ng bato, we should focus kung ano ba talaga yung purpose natin, kung bakit tayo doon. Gusto natin mapagtapos yung mga anak natin. Gusto kong bumili ng kotse. Gusto kong gumawa ng bahay, magpagawa ng bahay. Sino ang magpapagawa? Hindi yung ibang tao, kundi kayo. Matama namang nakikinig ang mga kamarino nating present. Talagang ninanamnam ang bawat salitang binibigkas ni Sir Eduardo. Kahit saan tayo pumunta, alagaan natin, isipin natin, hindi lang sarili natin ang dala natin. The company is always here to give us support. Mas maganda, tapusin natin yung kontrata natin, ayusin natin yung trabaho sa barko. Pinag-usapan din ang tungkol sa kalusugan. Siyempre, dahil karamihan ng ating mga kamarino ay umiinom, liver ang numero 1 topic. Ano yung mga pagpapataas ng mga SGPT at mga liver function tests? Una-una is yung pag-inom ng mga alcohol o kaya pag-inom ng mga gamot na hindi naman dapat ninyong iniinom o kaya yung mga infection na tulad ng hepatitis A, B, or C, yun mga nakakasira ng liver. Fatty liver? Ano ito? Saan natin nakukuha pati mga liver? Mostly sa cholesterol na kinakain natin. Pati problema sa gallbladder, pinag-usapan din. Then pwede siyang tubuhan ng stones o kaya polyps.
Kasi pwede siyang maging cancer o kaya pwede siyang dumangka. At para talagang walang masayang na oras ang ating mga kamarino, abay, pinununan namin ang kanilang isipan ng iba pang mga makabuluhang impormasyon. Sinimulan ito ng representative mula sa Pag-ibig Fund. Kailangan po natin mag-online. Online registration po, kahit sa bahay, pwede nyo po itong gawin. Ang permanent ID number nyo po, ibibigyan nyo po yan sa company ninyo. Nasinunda naman ng ating kaibigan mula sa PhilHealth. Pag kayo, umabot na ng 60, ayaw na kayo, sumama na kayo pagtutakbo, ayaw nyo na sumakay, gusto niya nasa bahay lang, at hindi gumawa ng pag-negosyo, 60 years old kayo, pwede na po kayo maging lifetime member. First, dapat lang makapag-contribute kayo na hindi bababa sa 120 months of contribution. When you say lifetime membership, hindi ka na magbabayad ng premium, pero tuloy-tuloy lang yung availment on the benefits being and PhilHealth member. Tungkol naman sa STCW 2010, ang paliwanag naman ni Ms. Doris mula sa Marina. In 1987, the STCW implementation was called the 1978 STCW Convention as amended. In between, hindi mawawala ang tatak. Yan ang Marino palaro. Pagkain mo yan? Oo. Tao? Siksik, liglig, patok ang yan ang Marino Ibaka Caravan. Kaya hintayin ang aming pagbisita sa mga susunod pang manning agencies. This portion was brought to you by PhilHealth, your partner in health. Western Union. Walang palya ang padala. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Barako nga po. Ang Blend 45 Barako. May tapang na tulad ng kaping barako. Na kinigising ang pagiging matulungin. La, ako na po. Lola, akin na. Gisingin ang masarap at mabuti sa Pinoy. Blend 45 Barako. Gising Pinoy. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Western Union. Walang palya ang padala. Let's start the year right by making healthy choices when it comes to what we eat. At para matulungan tayong mapanatili ang ating ideal weight, narito si Dr. Edith Tuason mula sa Siemens Hospital. Let's watch this. Isa pang napapanahong paksa naman tungkol sa kalusugan ng aming inalam mula kay Dr. Editha Tuason ng Siemens Hospital. Ang obesity ayon kay Dr. Tuason ay isang malaking problema sa ngayon dahil sa malawak na pagsulpot ng mga fast food. Even parents are also, guilty about how their children are being brought up. They're being brought up as obese, later on in the future because of the food that they're being given every day. The juices nowadays
are very rich in sugars. So you end up with, children being diabetic early in life. Dagdag pa niya, Diabetes now, which are acquired diabetes, are very rampant because of the food and the drinks that we have nowadays. They're very easy, very cheap, and they're always available. ayon sa kanya, ang obesity ay nagre-resulta sa mga problema sa kalusugan, tulad na lamang ng diabetes, heart problem at high blood pressure, mga sakit na maaring mauwi sa kamatayan. You're at risk for heart disease, coronary artery disease, and then diabetes. You get to be hypertensive. Most seafarers that I see are smokers. So they're also at risk at developing this coronary artery disease, which is, it's a life-threatening condition actually. Kaya naman ang Siemens Hospital ay may mga programa para masolusyonan ang obesity. We work hand-in-hand with the dietitian of the hospital. So patients are being referred to us by our internist, cardiologist. They will evaluate the patients, if they need to lose weight. At dahil mahalagang mapangalagaan ng ating mga kamarino ang kanilang kalusugan, kinakailangan ika niya na bawasan ang pagkain ng karne at kailangan ng ehersisyo. Most ships should be able to provide the seafarers with, a gym area where they could do, regular exercises. I always tell my patients, you start walking at least 30 minutes a day. That would help initially. And then you can do an hour to release all the toxins in your body if you're really sweating. Nabanggit din niya na may mga veggie drinks or fruit drinks na pwedeng baunin ng mga marino kapag sila ay nasa barko. Pero paalala niya, kailangan alamin ang ingredients. Dapat basahin ang food label. Kaya naman ang kanyang paanyaya sa ating mga kamarino, Siemens Hospital is open for those who would like to avail of our program of, weight loss and physical activity. We can always give you a program. Just come to our Department of Physical Therapy and Rehabilitation, and we will be happy to, to discuss with you all your concerns at sea or off the ship. Maintaining a healthy lifestyle is one way of making sure you keep your weight down to a healthy level. Remember mga kamarino, ang maayos na kalusugan ang inyong puhunan sa trabaho na inyong pinapasukan. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Western Union. Walang palya ang padala. PhilHealth, 18 years ng kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa ang monthly contributions nyo. Yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Ini-isa-isa talaga natin ang ating mga kamarino, kaya hindi natin pinalagpas ang pagkakataon na makasama natin sila. Isang hub ng mga marino ang aming pinuntahan. Kung ano-ano mga kaganapan, panoorin niyo po ito. Ang Yanang Marino Ibaka Caravan ay nagpunta sa Luzwell or Luneta Seafarer Welfare Foundation at doon kami ay naghatid ng kasiyahan
sa mga marino na nasa Luneta. Aming ring nakapanayam ang Loose Wealth Administrator na si Mr. Alfred Yulo. Ayon kay Mr. Yulo, ang Loose Wealth ay isang lugar kung saan nailalapit sa mga seafarers ang mga oportunidad pagdating sa pag-apply ng trabaho sa barko. Ano-ano kaya naman ang mga serbisyo ng kanilang ibinibigay sa mga marino? Meron tayong mga SMEC ito, yung mga stalls natin. 70% of these stall holders are seafarers. May kapitan, meron mga up to the messman. Meron sila mga dito, booth as part of our livelihood program. We have iwas bisyo. We have weekly na medical mission. Isang mensahe ang nais niyang ipabatid sa ating mga marino. Sa amin pong mga marino, na hindi lang naman po yung pumapasyal dito sa Luneta, mabuhay po tayo at lagi nyo pong tatandaan na ginagawa po ng Luneta Seafarer Center, ng Loose Wealth, ang aming ganang makakaya para po may pagmalaki natin to, hindi lang po sa mga ship owners, sa mga bisita natin. Aba, tayo naman sa Yanang Marino, Iba Ka Caravan. Sa tulong ng aming mga sponsors, isang caravan na naman ang aming nailunsad sa ating mga kamarino dito sa Loose Wealth. Kaalaman naman mula kay Mr. Glenn David from PhilHealth at Miss Irene Surita ng Pag-ibig Fund. May mga po tayong sakit na kino-cover, may case rate po tayong tinatawag. So ang gagawin nyo lang po, makipag-unayan po kayo sa mga PhilHealth offices kung ano-ano po yung mga benefits na makukuha nyo regarding kay PhilHealth. Kailangan po ninyo mag-iwan ng special power of attorney kung kayo may pasampa na sa tao pinagkatiwalaan ninyo para po siya mag-process. Libreng mainit at masarap na kape from Blend 45 at isang question and answer portion naman ang hatid ni Miss Marife, maganda ng Western Union. Okay, so ilang beses ka lang nakagamit ng Western Union? At hindi naman mawawala ang paraffle and games. Kaya naman, congratulations sa lahat ng mga nagwagis. Maraming salamat mga kamarino sa patuloy na pagtangkilik sa Yanang Marino Iba Ka Caravan. Sa uulitin, hintayin nyo kaming muli sa inyong mga manning agencies. This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Sa Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa. Ang monthly contributions nyo, yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Ang PhilHealth, 18 years na ang kaagapay sa pag-aalaga ng kalusugan at pagbibigay tulong medikal sa sambayanang Pilipino. Para sa PhilHealth, ang kalusugan ng bawat miyembro at ng kanilang pamilya ay mahalaga. Layon ng PhilHealth na lahat ng Pilipino, miyembro. Lahat ng miyembro, protektado. Kalusugan natin, sigurado. Pag-ibig Savings, dividendo mas mataas, tax-free pa. Ang monthly contributions nyo, yan ang Pag-ibig Savings mo. Mas malaking contribution, mas malaking kita. Patunay na naman sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. This portion is brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Inalam po namin ang swerte na bitbit ng Year of the Wooden Horse sa pagpasok ng 2014. Ano ba ang kapalaran na naghihintay sa atin para sa taong to? Naririto ang fearless forecast ng kilalang Feng Shui expert na si Johnson Chua. Isa rin sa inaabangan tuwing papasok ang bagong taon ay ang selebrasyon ng Chinese New Year na ating mga kapamilyang Chinese at pati na rin tayong mga Pilipino ay nakikiselebrate na rin sa kasiyahang ito. At sa darating na 2014 ay ang pagpasok na ng Year of the Wood Horse.
Upang ating malaman ang kalakip na swerte at malas ng ating zodiac sign, aming kinapanayam ang ating feng shui expert na si Mr. Johnson Chua ng Sunrise General Merchandise sa Binondo, Manila. Ngayong papasok ang Year of the Wood Horse, ano naman kaya ang kanyang forecast? Medyo may expect natin na in terms of the luck, wood supporting fire. So, in terms of money, okay siya. Kaso, marami ring opportunity. Kaso po, mapapansin lang natin, masyadong malakas ang fire. So, magiging competitive po yung taon. So, very lucky siya para sa mga people who are very competitive. Nagkukos siya ng masyadong maraming aggressive energy eh. Malakas ang fire element, kaya naman sa taong ito, in ang mga business na related sa fire. At dagdag pa niya, medyo pabor po siya sa mga fire element businesses tulad ng mga restaurant, mga related to computers, mga IT, electronics, mga ganong klase. And also, advertising is also good or media. Ngayon, possible magiging in-demand ang water. Papasok din sa taong ito ang kahalagahan ng law of supply and demand. Because of the kulang ng water, it can also cause up like law of supply, too much of demand. Pero dapat din na mag-ingat tayo at ang ating bansa sa mga fire-related incidents. So might be meron tayong mga naharapang mga some disasters related to too much of fire. Might be the overheat, El Nino problem, drought, mga ganong klase, dryness of the land. Pagdating naman sa ating maritime industry, ayon kay Mr. Johnson Chua, ang horse ay traveler. Kaya naman, titignan natin ng horse is a symbol of travel also. So medyo patok din siya sa mga people na medyo nasa maritime, mga marines, no? Kasi kapag travel yung year, ibig sabihin maraming travel luck. Baka biglang kumonti yung mga ano natin, yung mga napapadala natin sa dagat. Sinabi rin na malas sa taong ito ang mga ipinanganak sa Year of the Rat. Kaya naman hinay-hinay lang tayo mga rat pagdating sa mga investments. Aming ring tinanong sa kanya ang mga kapalaran ng Year of the Rat. Siya yung number 1 kalaban ng Year of the Horse. So as much possible, dapat ingatan niya in terms of health and harmony. Kailangan ingatan mo lang kung ano meron ka ngayon. Ox. Pero because of the tension energy din sa paligid, nakakapag-cause ngayon ng mga people with negative intent, inggit, naninira. Tiger. Kaibigan nilang horse. Kaya kahit paano, ang swerte nila wala sa kanila totally kung hindi nasa paligid nila to increase awareness and also to grab everything na opportunity na pwede mapasok para sa kanila. Rabbit? Quarrel and misunderstanding, pero all the aspect of their luck naman, malakas. Kaya in terms of money, health, even though relationship is also good para sa mga Year of the Rabbit. Dragon? Mataas din ang tension sa paligid, so it can cause aggressive energy, people with negative intent, mga quarrel, lawsuits, disputes, give more time to family also. Snake? So it can be extremist. Kapag naging good, pwede maging too much of good, pero pag naging bad, also too much of bad. Mag-ingat lang po sa mga like mga third-party problem, mga ganun klase. Horse? Always, kailangan mo lang maging open mind kasi sometimes it's a blessing in disguise. All the competition might happen to you will turn out to be good. Sheep? Originally, all aspect maganda sa mga Year of the Sheep. So, kailangan maging wise lang, ilog natin konti yung pride natin, huwag tayong masyadong matigas ng ulo. The rest will follow sa atin. Monkey? Kaso mga monkey kasi medyo prone sila ngayon mag-lose din ng pera. So, always be sure, always remember na to use it wisely or in terms of the blood circulation, medyo mabagal yung flow because of the too much of tension in terms of thinking, stress mentally. Rooster? Marami siya makukuha na good luck sa mga ibang tao kaysa sa sarili lang niya. Lapitin sila ng mga helpful people. So, use them wisely. Dog? Mga energy of like misfortune, disasters. So, kailangan medyo maging wise sa lahat ng mga decisions and movement. And pig? So, ingat tayo in terms of health and accidents. Then dapat you need to increase more of your awareness. Money luck will be easy come, easy go. So, spend wisely also. Ang feng shui ay nagsisilbing gabay lamang sa ating araw-araw na pamumuhay. Dagdag pa niya, kasi feng shui is always a guide. It's not totally your destiny, it's not totally your fortune. Okay? Kundi it's a part of guide kung paano ang haharapin natin yung taong ito. So, the best na tinuturo natin sa ating mga clients and even though sa mga viewers is at least alam mo na
kung anong kahinaan mo at saan ka malakas. Then, i-maximize mo yung lakas mo, i-avoid mo yung mahina ka. Then, narinig mo rin naman kung sino mga iba pang lucky signs, tama? So, itabi mo rin yung self mo dun sa mga lucky na signs. We do free advices para kung ano man yung pumapasok sa inyo for the forecast for the 2014. You can visit us here in sa Chinatown, Ongpin, 803 Salazar Street, Binondo, Manila. Our store name is Sunrise General Merchandise. Mga kamarino, inyong tandaan na ang inyong kapalaran ay nakasalalay pa rin sa inyong mga sarili. Ang feng shui ay nagsisilbing gabay sa inyong araw-araw na pamumuhay lamang. Kong Hei Fat Choi! This portion was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala. Marichelle Yao would like to thank Dr. Almond Derla of La Estetica, Tomas Morato Branch, with hotline 332-8604. Time's up, mga kamarino! Naku, tapos na. Oo. Sana po ay naibigan ninyo ang aming hatid na programa ngayong araw na ito. At sa susunod pong Sabado, patuloy namin kayong bubusugin ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng aral. Promise yan, mga kamarino, ha? Mahalaga po ang bawat minuto, kaya naman, hindi namin sasayangin ang inyong oras. Kaya sa Sabado, from 11 to 11:30 in the morning, oras ng pananghalian. Yes. Samahan niyo po kaming muli dito sa PTV4, ang telebisyon ng bayan. At syempre, don't forget to like us on our Facebook account and follow us on Twitter at log on po kayo sa www.yanangmarino.com para sa mga news and updates sa maritime industry. And don't be left behind. Huwag kayong papaiwan, mga kamarino. Kahit nasa laot, basta't may internet access, you can watch Yanang Marino through live streaming. Just type www.ptv.ph. Ayan, live po yan. Pero dun sa mga nasa laot naman, okay lamang po yan. Then makakagrab kayo ng copy ng ating Yanang Marino at ang ating Amusup DVD. Libre po yan. Makikita niyo yan sa Amusup Seaman Center. So pumunta lamang po kayo, manghingi kayo ng ilang kopya. From volume 1 hanggang volume, ang dami-dami ng volume. Mamili ho kayo, marami kayong matututunan at syempre mag-e-enjoy kayo. Dahil alam mo ba, Admiral, yung mga kamag-anakan nila ay nasa DVD, makikita nila ang kanilang mga face at paulit-ulit pa. Yes, pwede pa nyo ulit-ulit pa. Kaya have a great weekend, mga kamarino. But for now, Anchors away! Bye! Bye-bye! This program was brought to you by Western Union. Walang palya ang padala.